Magandang gabi, Sir Red, at sa bumubuo ng Sindak Short Stories. Ito po yung first time ko na magbabahagi ng aking personal na karanasan at masasabi kong dahil dito, hindi na po ako matatawag na silent listener. Just call me Ange. Year 2020 po, eksaktong panahon ng pandemic nang mauso sa amin ang pagbibisikleta. Niregaluhan pa po kami ni Papa ng bike at tig-isa kami ng kapatid ko. Every weekend ay dumadalaw yung pinsan ko sa aming bahay at tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Faye. Friday, Saturday and Sunday ay dun po siya nakikitulog sa amin. Isang gabi, nagkayayaan kaming dalawa ng pinsan ko na magbike kinabukasan para daw mabawasan yung fats at makiuso na rin sa mga nagbabike at ipinupost sa Facebook. Kaya kinabukasan, umalis kami ni Faye ng bahay dakong alas 7 na po ng umaga at ang usapan namin ay sa malapit lamang kami dahil magwa-warm up muna. So ibabahagi ko lang, Sir Red, na bago po makapasok sa aming barangay ay may 200 para po tuluyan kang makapunta doon. Ang isa, dadaan ka sa kung saan naroroon yung paaralang elementarya na maraming puno, habang ang ikalawang daan naman ay sa sementeryo. So nagbike nga po kaming dalawa hanggang sa kami ay makarating na sa elementary school sa barangay. Naisipan namin na tumigil muna at magpahinga. And then after po nun, kumuha pa po kami ng maraming selfies doon. And then mamaya, napatingin po ako sa eskwelahan. Doon nga ay talagang nakakahalinang tignan yung mga mabiberde at madaming halaman. Kaya sabi ko kay Faye ay pumutol kami ng isa at itanim sa bahay. Tutal ay wala namang ibang tao sapagkat dahil nga pandemic, sarado ang eskwelahan. Ang kinuha po namin ay yung mga plantita na nauso din po noon. So sabi niya, ako na lang daw ang kumuha at ang sabi ko naman sa kanya, sige, at siya ang magiging lookout. So inakyat ko nga po yung gate ng school dahil medyo may kababaan lang po ito. Maya-maya ay pumutol na ako ng halaman at bawat putol ay nagpapaalam ako sa puno at sinasabi ko pa nga po na, dayo, bari-bari apo, pahingi po ng halaman ha. Ito pong dayo, bari-bari apo ay binabanggit po ng mga tiga sa amin at ito po yung mga sinasabi ng matatanda na kailangan mo nga daw pong wikain para hindi ka mabati ng kung sino o anumang elemento. So sinulit ko nga po yung pamumutol ng halaman and afterwards ay nagdesisyon na po kaming umuwi para maitanim ang mga ito. Kinagabihan, natulog po ulit si Faye sa amin and as usual, magkatabi kami sa kama. Kung hindi ako nagkakamali, Sir Red, dakong alas 11 na iyon ng gabi nang dalawin ako ng antok. Sabi ko sa pinsan ko, "Huy, antok na ako. Di ka pa ba matutulog?" Maya-mayang konti, papaantok pa ako eh. Kung kaya't nauna na akong natulog sa kanya. After 20 minutes, switch off na ang ilaw. Sobrang dilim sa kwarto pero bigla na lang akong nagising na para bang meron talagang yumugyog sa akin. Paglingon ko nga, Sir Red, sa paligid, may nakita po talaga ako na isang figura at hindi ko masasabing sa tao iyon. Sa bandang paanan ko po siya, to be specific. Nakatayo siya doon at talagang nakakatakot ang kanyang itsura. Kung hindi ako nagkakamali, Sir Red, para po siyang taong puno. Basta may hawak siyang malalaking kahoy
at yung kanyang nasa ibabaw ng ulo ay para bang mga sanga. Doon ay tinubuan ako ng takot dahil alam kong nakatitig siya sa akin. Sobrang nginig na nginig ako ng sandaling iyon kahit nga po magpasa hanggang sa tinatype ko ang kwentong ito ay nai-imagine ko kung paano siya tumitig sa pamamagitan ng kanyang mga nanlilisik at namumulang mga mata. Basta wala naman po siyang ibang ginawa si Red kundi yung nakatitig lang. So ako, dahil sa takot, tinawag ko si Faye. "Insan! Insan!" At nagising siya agad at nagtataka pa. "Huy, bakit?" Wika niya. Natakot din po siya sa akin dahil iba daw yung takot ko. Nakatingin lang daw ako sa bandang paanan namin pero hindi ko sinasabi kung ano ang dahilan kung bakit ako sumigaw. Napahigpit pa nga yung hawak ko sa braso niya ng sandaling iyon at nagsumiksik sa kanyang katawan na para bang nagtatago. Gising na gising ako, Sir Red, at hindi naman ako nananaginip. Sa takot din ni Faye, agad ay binuksan niya yung ilaw at pagbukas, nawala na po yung elemento o yung parang taong puno na nakatayo sa aking paanan. Nagulat pa yung kapatid ko na nasa sala ng sandaling iyon dahil gising pa pala siya at naglalaro ng Mobile Legends. Pumasok siya agad sa kwarto at sabi niya kung napaano daw ako. Sabi pa, "Ang ingay niyo eh. Tuloy talo na naman ako." At nasisi pa nga kami dahil sa nangyaring iyon. Kwento naman namin ni Faye yung nangyari sa kapatid ko at maging siya nga ay kinilabutan. Kinabukasan, ikwento ng pinsan ko sa mama niya ang nangyari. Ang sabi ng auntie ko ay baka daw may nagalit sa amin na nagbabantay ng puno na kung saan tumubo yung mga pinutol naming mga halaman. Baka nagalit daw ito dahil kumuha at pinutol ko yung mga halaman niya. Napaisip tuloy ako na totoong may pinutol ako na hanging na halaman sa mismong puno ng akasya. Hindi lang po kasi yung mga plantito na nakita ko doon sa ugat ng akasya na iyon ang aking pinutol, kundi tama, meron pa akong isang halaman at ito yung tila baga baging na nakasabit lamang sa mismong puno ng akasya. Ginawa ko na lamang ay nagdasal ako at hanggang sa tuwing gabi ay nakaugalian ko na po ito. Awa naman ng Diyos ay hindi na po nagpakita muli sa akin yung nilalang na iyon. Ang feeling ko nga lang din po ay nagpakita lang siya noon dahil kumuha ako basta-basta ng halaman niya. Hindi na po namin inulit ang bagay na yun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.